sa ibuhay. Buhay na buhay ang sa piling ng espiritu, mararamdaman mo pagkilos sa buhay. Kung nanamnamin mo lamang at tangkik, ang masasabi, buhay siya. Araw, nakalinga, nakakahulag. Ay bibigay niya ang lahat ng kaparaanan sa kabilaman ng may pinagdaraanan sa lahat. Pagdapit sa hapon, gabi mang sumapit, mayroon pa ring patnubay. Sa inyo ang kapayapaan. Mula sa awit. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Taimtim sa aking puso na ako ay hihiling. Sang-ayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Ang tugon sa katanungay, ko ang iyong batas. Kaya ako'y nagdumali upang hindi mabalam. Sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Silang mga masasama kahit ako ay gapu. Ang bigay mong mga utos ay di ko. Gumigising ako lagi pagsapit ng hating gabi. Matwid mong paghatol, lagi kitang tapat akong kaibigan nang sa iyo'y naglilingkod. Mga taong buong pusong sa utos mo'y sumusunod. Ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kapag ninamnam mo mga salita niya, tuwirang mimitiin mong pangunahan kaniya. Sapagkat batid mong siya'y sapat na upang ang lahat sa iyong buhay ay maging magaan, na sa bawat araw, damang-dama mo kalinga niyang taglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang lahat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matangulawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Subukan mong madilim ang iyong pag-iisip. Wala kang maabot na matuwid. Wala kang magiging katwiran na maganda. Taliwas sa lahat ng kabutihan ang iyong mga ninanasa. Taliwas sa iyong mga naririnig na magaganda at mabuti. Ang sa iyo ay isasagot kapag kinausap ka. Subalit subukan mong nasa pangunawa ang diwa mo. Ang lahat ng banal na salita'y napakasarap pag nilayan mo. Ninanamnam mo ito
dinadama mo ang nangungusap sa iyo, bagamat tao lamang ang kaharap mo, sapagkat alam mo, walang banal na magwiwika at magtuturan sa iyo, maliban ang Diyos na buhay na kumikilala sa lahat ng tao at dapat kilalanin ng lahat ng tao. Kaya naman kapag ikaw ay nawala na ng kaisipan, wala ka ng mabuting masasambit kanino man. Hindi ka na makapagtuturan, makapagluluwal ng anumang mainam, sapagkat taliwas na nga sa mabuting kalooban ng Ama ang iyong damdamin, maging ang iyong mga ginagawa. Kaya ang tao'y dapat magsikap na matutunan ng mabuti, na malaman ang dapat upang sa bawat araw maging tanglaw ng kapwa mo, maging tanglaw ka ng Ama, maging isang tunay kang halimbawa sa sanlibutan ito. Upang mapakita mo, sino ba siya sa buhay mo? Ano siya sa buhay mo? Ano ka sa Kanya? Pinahahalagahan ng Ama ang lahat ng tao. Kung magpapahalaga lamang lahat sa Kanya, walang taong magiging dilim ang isipan. Sapagkat ang liwanag ng diwa ay napapaabot ang lahat ng unawa. Sapagkat naroroon ang pangungusap na matuwid, ang mga banal na salita na kung sa diwa mo'y pagninilayan, maaabot mo'y tupawa. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karameneya hanang. Ang may pandinig ay nakarinig. Katulad ng dambanang ito, nasa taas lahat ang ilaw para tanglawan ang ibaba. Ganyan din ang isip ng tao, narito sa ulo, wala sa talampakan. Kaya't kapag maliwanag ang isipan mo, makikita mo lahat ang magagandang bagay na nilikha ng Ama para sa buhay mo. Namimithiin mong makilala mo ang nagmithi ito, na ikaw din ay makakilala sa Kanya. Mimithiin mong magawa mo ang ibig niya para sa iyo, sapagkat wala siyang ibig at wala siyang layunin, kundi ang tao, ikaw, kapwa mo, maging sino man, ay mapabuti. Kaya't maging asin ka ng kapwa mo tao. Ipalasap mo, ipadama mo kung ano ang nasa sa iyo, na maging makabuluhan ka sa buhay na pahiram sa iyo. Maging makabuluhan ang buhay na taglay mo. Maging makabuluhan ka na bagay sa kapwa mo. Magiging makabuluhan ka na binuhay ng Ama dito sa mundong ito. Kaya nga't kung lahat ng tao ay magpapahalaga sa makabuluhan at makatuwirang totoo at tama na aral ng Ama, wala ngang tataliwas sa mga layunin niya. Sapagkat ang layunin niya ay pawang kabutihan. Ikabubutit, makabubuti kanino man. Kaya't kung ang anak niya o kayong mga anak niya, tuwirang matuwid na naglalayon at nagnanasang maging mabuti, walang hindi mapapabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit ba kayo naririto? Ibig nyo bang makinig ng mensahe? O magkaroon kayo ng sariling kwento? Kung nagtitiwala at naniniwala kayong totoo sa Espiritu na nangungusap sa inyo, hindi nyo sasabayang magkwento ang aral na dinaratal at mensahe para sa inyo. Sapagkat hindi maaring magsabay, makikinig kayo ng mensahe at nag-uusap kayo ng kapwa-tao. Kaya, kung ang pakikinig ay parang pumapasok lamang na nagdarang hangin, walang silbi. Kaya mapapalad kayong pumaparito na ninanamnam nyo ang mga banal na salita at tumatagos sa inyong kalamnan.
nanunuot sa inyong diwa, nanunuot sa inyong kalooban. Ito ang magiging daan upang sa pagbabagong buhay ay makakamtan kayo. Kaya't may mga taong hindi pinaniniwalaan ng kapwa niya na nagbago. Hindi paniniwalaan ng kapwa niyang nagbago sapagkat sila'y hindi nagbabago. Subalit, kung lahat lang ng tao ay totoong may pagbabago at nabago dahil sa pagtanggap at pagkilala sa Ama at sa mga salita niya, walang gagawa na labag sa kalooban ng Ama. Hindi lahat ng ginagawa ng tao ay mabuti. Ngunit sa palagay ng tao ay mabuti sa kanya. Ano ba ang tunay na mabuti? At ano ba ang tunay na matuwid at kalooban ng Ama? Ang sundin mo ang damdamin niya, ang kababaan na may pag-ibig sa kapwa-tao, ang kababaan na may paglingap na ganap, ang kababaan na may pagtanggap, ang kababaan na sinasabuhay mo, ang mabuting loob ng Ama na siya mismo ang nararamdaman mo sa puso mo at ang aral niya ang siyang pinagninilayan mo upang araw-gabi, kahit saan ka, anuman ang ginagawa mo, hindi mawaglit sa diwa mo ang mga salitang nagbibigay liwanag, nagbibigay tanglaw, nagbibigay panlasa sa iyong buhay. Nek karamene hanam, nek karamene hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang tapang na mabuting ginagawa at mabuting gagawin ay di kaya ng tao. Ngunit kaya ng Ama na ibigay sa tao. Ang pag-ibig na matapat ay di kayang buhayin ng tao sa kanyang damdamin. Ngunit ang Ama ay kaya niyang buhayin ito kahit kaninong tao na tatanggap at dadamat kikilala sa kanya. Ang pagiging matuwid ay di maibibigay ng salapi, bagay at anumang karangyaan. Subalit ang Amang matuwid at tapat makatotohanan, kaya niyang ibigay ang pagiging matuwid na nilalang. Mapapalad kayo na habang araw na nabubuhay kayo, matuwid na aral ng Ama ay mananamnam nyo. Pagmimitiang, ito'y bulay-bulayin, na pag-iisa man kayo, na nag-iisa man kayo, siyang pinagninilay-nilay nyo, kaya't di makakapasok ang dilim ng diwa nyo, at di maghihimagsik, magagalit ang puso nyo, sapagkat ang salitang banal ay nagbibigay liwanag, kalinisan ng isip, kabutihan ng loob, mabuting pananalita, mabubuting gawa. Nek karamene hanam, nek karamene hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't mapapalad kayo ng damdamin nyo ay tunay na nabuhay ang pag-ibig at ang kababaan ng loob ay nasa inyo upang isabuhay ang kalooban ng Ama
at mithin ninyong makapanahan siya. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Sapagkat ang buhay ng tao ay panandalian lang sa mundo, at kapag namatay ka na, para ka lamang bagay na aapak-apakan na, sapagkat binalik ka na sa alabok na pinagmulan mo at nakatakip ka na. Hindi ka na makikita pa. Kahit buksan yan, hindi na mananauli ang kaanyuan mo at katauhan mo, tulad ng espiritu na di makita at di makikita ang kaanyuan. Subalit, buhay na kumikilos, buhay na magpaparamdam, magpapadama sa taong dumadama, kumikilala, naghahanap ng matuwid, naghahanap ng liwanag upang masumpungan sa patnubay ng Ama. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Kaya't mapapalad kayo na ang kabutihay taglay nyo sa bawat pinagdaraanan niyong pagsubok, lalong pinatatatag, pinatitibay ang inyong pananalig at pananampalataya at nagsisilbing liwanag ng inyong kapwa ang mabuting sa inyo'y halimbawang ganap na Ama, Anak at Espiritu Santo ang siyang sa inyo'y nagbigay nito. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. O kay palad ninyong habang nagkakagulang kayo, gumugulang din ang pananampalataya nyo. Habang nagkakaedad kayo, nararagdagan ang pagtitiwala nyo sa Ama. Habang muusad ang panahon na lumilipas ang inyong katauhan, pabalik na sa pasapit, pagsuko, lalo ninyong nararamdaman ang Ama sa inyong buhay. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't mapapalad kayo na nagsilbing tanglaw ng kapwa nyo, na nagsilbing asin ng sanlibutang ito, upang maipasalarawan at mailarawan nyo ang tunay na Ama at gawa niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, magnilay, magbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang magmamagaling-magalingan na titindig sa harapan nito para sabihin niyang mangangaral ako at sasabihin niyang ako'y pakinggan nyo at sumunod kayo sa akin pagkat ito'y tao. Ngunit kung hindi nyo man mamasdan bilang katauhan at ang napapakinggan nyo'y salitang binabatawan, pinamumutay at tulay na bibigay, tulay na inyong makakamtan ang pagbabagong buhay. Tunay na namumutawi sa labi ng inyong kapatid na hindi pinag-aralan, hindi hinabi at kinathang isip, kaya't mapapalad kayong tunay ang pagkilala at pagtanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kung paano ang Diyos ay tapat
gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nanatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos dahil sa Kanya. Nakasasagot tayo ng Amen sa kalululahati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan sa pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Saksi ko ang Diyos, alam niya ang laman ng aking puso. Ang Diyos ay hindi oo ngayon at mamaya'y hindi. Ang lahat ng kanyang salita ay pawang tinala at tinakda. Kaya sino man ang tuwirang sa kanya'y magpakatapat at magpakatotoo, salita niya'y walang pagkabula. Hindi nababago ang kanyang mga panukala. Hindi mababago ang kanyang mga salita. Ito'y noon na, ngayon at magpakailan paman. Walang pagkabula sa mga totoo at tunay na nagtitiwala. Tuwirang makikita ang kanyang mga salita sa mga nagsasabuhay at nagsisikap na siya'y kamtin. Makakamta nila ang paghahari niyang tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung ikaw ay nangangako sa pagkilala mo at pagtalikod mo sa mga sala mo at pagkilala mo sa Ama na tinatalikdan mo ang mga sala mo, huwag kang oo ngayon, bukas ay hindi na. Hindi ngayon ay umuo ka, bukas iba naman ang salita mo. Dahil nakapag-isip-isip ka, hindi mo pala kayang sumuko pa. Mapapalad kayo na nang naramdaman nyo't kinilala ang Ama sa bawat pinagdaraanan nyo. Lalo nyo pang pinanghahawakan ang salita niya. Lalo nyo pang pinagtitibay ang salita niya. Lalo nyo pang pinaniniwalaan ang salita niya, lalo pa kayong nagnanasang magpakatotoo sa Kanya. Sapagkat siyang magbibigay ng katapatan ng puso nyo, siyang magbibigay ng katotohanan sa diwa nyo, upang sa pagkilala at pagtanggap nyo sa Kanya, siyang magpatibay ng pananalig nyo, hindi ng tao, hindi ng salapi, hindi ng bagay, hindi ng anuman, kundi siya mismo, ayon sa iyong anak na kumikilala sa Kanya. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Tapat ba ang Diyos? Kaya kapag nanalig ka, nagtiwala ka, huwag kang mag-alinlangan sa Kanya. Hindi pinangako ng Panginoon ang kayamanan sa mundo. Hindi siya nangako sa tao na sumunod ka sa akin at payayamanin kita. Wala siyang sinabi, baybayin niyo ang banal na aklat kung may sinabi siyang gayon. Ngunit ang sumusunod sa Kanya, pinayayaman sa pananampalataya. At nang dahil mayaman ka sa pananampalataya, buhay ang iyong pag-asa. At dahil buhay ang iyong pag-asa, buhay ang iyong ligaya. At dahil buhay ang iyong ligaya, may pag-asa ka araw-araw na mabubuhay ka nang dahil sa Kanya. Kaya't hindi ka man nagnanasa ng yaman na pangsanlibutan. Alam niya ang iyong kailangan, at tinatalaga niya ang iyong kailangan, binibigay niya ang iyong kailangan
sa iyong paghanap at pagkilala sa Kanya, marami siyang pamamaraan para buhayin ka ng matuwid at di baluktot na pamumuhay. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na sa pagtitiwala at paniniwala nyo na mababago ang takbo ng buhay nyo sa pagtupad at pagtalima nyo sa kabutihan ng Ama, hindi nyo nalalaman ang pagkilos niya araw-gabi. Ngunit kapag nasumpungan mo at nasuri mo, Diyos ko, ganito na pala buhay ko. Salamat po, binago mo ang buhay ko. Salamat po, nabago ang buhay ko. Salamat sa pagbabago ng buhay ko dahil sa iyo, Panginoon ko. Buhay bang Diyos? Nababago niya, binabago niya. Pati ang isip mo, nababago ng Panginoon. Pati ang damdamin mo, mababago ng Panginoon. Kaya kung dati kang mainitin ang ulo, bulusok, madali kang magalit, para kang dinadarang na apoy, nagsisiklab pagdaka, ibibigay niya ang pagtitimpi at magiging matimpiin ka na. At yun, ang napakasarap na makakamit mo, ang maging isang matimpiin kang tao, ang isang taong nilay mo ang lahat ng ginagawa mo. Kaya sabi nga niya, susuriin mo lahat ang sinasabi mo. Bago mo bitawan ito sa kapwa mo, isipin mo muna kung tama ang sasabihin mo. Sapagkat kapag nakasakit ka ng damdamin ng kapwa mo, hindi na maaring mabawi mo pa sasabihin mo, pasensya ka na, sinaktan mo na ang damdamin ng kapwa mo. Pagkatapos, pasensya ka na, minura mo na yung kapwa mo, pagkatapos sasabihin mo, pasensya ka na. Kaya nga inaalis ng Ama ang kadiliman ng isipan ng tao upang hindi nakapagsasalita ng masakit sa kapwa-tao. Anong sinabi ng Ama? Anong sinabi ng Panginoon mo? Ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Sapagkat anuman ang lahat ng kabutihang ginawa mo, kapag sinaktan mo ang damdamin ng kapwa mo, tinulungan mo. Wala na ito, wala nang silbi, sapagkat sinumbatan mo na, sinusumbatan mo na. Hindi ito kalooban ng Ama. Ang ibig niya, ang ginawa mo, manahang matuwid, manahang mabuti, na siyang saksi, siyang nakababatid, siyang gaganti. Buhay bang Ama? Kaya nga, pag-aaralan lahat, pagninilayan lahat, hindi nagbibilang ang tao, sapagkat kapag ikaw ang binilangan ng Diyos, bilang Ama mo at Panginoon mo, at sinabi niyang, marami na akong binigay sa iyo, tama na. Hanggang ganito na lang. Kaya't kung binibilangan mo ang kapwa mo, sinusuri mo ang kapwa mo, kung gagawin sa iyo ito ng Ama, anong magagawa mo? Kaya nga sabi, habang may buhay, gawa mong mabuti, na Ama gaganti, walang katapusan, may pagkakalob sa iyo kung ano ang patutuhanang buhay siya, nataksi at kilala ka at nakikilala sa gawa mo. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo. Mapapalad kayong bukal sa puso nyo. May pag-ibig sa kapwa-tao. Tapat ang pagtalima nyo. Hindi yaong tutulungan nyo pag nagalit kayo kung ano-anong sinasabi nyo. Hindi yaong pag nagagalit kayo, walang pigil at preno ang bibig nyo. Anong silbi pa kung pinaluha mo yung kapwa mo? Anong silbi pa kung halos patayin mo ang damdamin ng kapwa mo sa ginawa mo? Yan ba'y nasa katotohanan? Yan ba'y nasa pag-ibig? Yan ba'y gawa ng matuwid? Yan ba ang liwanag? Yan ba ang asin na pinalalasap mo para maramdaman mo mahal ka ng kapwa mo, mahal mo kapwa mo? Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Masakit tanggapin ang katotohanan, ngunit kung tatanggapin lamang ng tao, makalalaya ang anumang damdaming hindi nararapat sa kalooban. Sapagkat ang taong maramdamin
at madaling masaktan, wala pa yan sa katotohanan. Sapagkat kung ang puso mo ang amang nakatahan, ang pipigilin mo, ang masambit mo, ang di tama sa kapwa mo. Sapagkat alam mo, ang amay matuwid, banal, liwanag ng tao, liwanag ng sanlibutan, liwanag ng buhay ng tao. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. At yan ang pagbabagong buhay. Yan ang bagong buhay. Kaya masasabi kang isinilang ka sa espiritu ng katotohanan. Nagbagong buhay ka. Binago ka ng iyong pagtanggap at pagkilala sa Ama. Kaya ikaw mismo ang masisiyahan, maliligayahan, matutuwa ang puso mo dahil sa nararamdaman mong pag-ibig ng Ama na tumahan at nanahan sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Mapapalad kayong naging asin ng sanlibutan, naging ilaw ng kapwa nyo. Pinakita nyo ang katotohanan, sinalarawan nyo ang katotohanan, sinabuhay nyo ang katotohanan, amang di nyo nasisilayan, siyang sa inyo'y tuwirang nalugod na lubusan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, walang bagay na di makikita ng maliwanag ang mata kung naaabot hanggang saan ang liwanag ng mata niya. Ngunit ang amang hindi nyo nakikita, gaano man kaliwanag ang inyong mga mata. Kung dilim ang isip nyo, hindi nyo makikita ang mabubuting bagay na ginagawa niya sa buhay nyo. Ang mabubuting dulot niya, sapagkat nadidimlan ang kaisipan, nalalabuan ang kaisipan, nawawala ang kabutihan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. O kay palad ninyo, mga naging totoo, sa diwa nyo't damdamin, Ama ang nakatahan, na nararamdaman yung pagmamahal, na tuwirang kanyang alay, na ibig nyo'y maparamdam, sa kapwa nyo ay ibigay, upang ganap nyo makilala yung Ama na buhay sa inyo. Kaya nga't kay palad nyo, na sa kabila ng dinaranas nyo, dahil sa pagdamay at pag-ibig nyo, ang Ama ang siyang kakibat ninyo. Sa kabila man ng inyong dusa, sa kabila man ng paghihirap nyo, itinataas pa rin ang damdamin nyo at diliwanagan kaisipan nyo, at hindi mababagot kayo at hindi magugulmihanan, at hindi kayo manghihina, patuloy na ibibigay ang matuwid sa inyong diwa, ang tama na inyong gawa, ang pag-ibig na nagbibigay sigla upang kayo'y lumigaya. Katotohanan lang aking tinuturan, kaya't kay palad nyong tapat sa mangmahal, Espiritu niya'y nananahan upang sa damdamin ito'y patuloy na kanyang buhayin at iparamdam ang wagas niyang pagmamahal, na kailanman
hindi mamamatay sa kanyang mga anak na tunay ang pagtanggap at pagkilala sa matuwid niyang mga aral at di sarili ang pinangunguna bakos ang salita niya o tao kay palad niyo nagmamahal na totoo amang hindi niyo nakikita may nakalaan na ganti sa inyo na hindi nyo maramdaman ang sakit at dusa na pinalalasap ng kapwa nyo hindi sa inyo'y tumatanggap at hindi kayo makilalang ganap sa matuwid nyong pangungusap sa tama't tumpak nyong gawa pagkat ang tao na malabo ang diwa walang pangunawa sa katotohanan kaya nga't kay palad nyo isipan nyo ay may tanglaw nagliliwanag nagniningning pagkat siyaong amang mahal ang sa inyo nagbigay diwa nagbukas ng inyong unawa upang patuloy niyong madama ang pag-ibig niya at pagkupkop sa inyo. Pagkat patutuong buhay siya at di kailanman mamamatay sa diwa nyo'y binuhay ang aral niya at sa puso nyo namay siya Nekaramenehanam Nekaramenehanam Nekaramenehanam. Kaya nga't maliwanag ang nakatala. Inabot ng iyong kaliwang kamay, huwag nang abutin ng iyong kanan. Ang ginawa mong lihim, kailan may di malilihim sa Ama mapagmahal. Ano man ang ginawad mong mabuti sa kapwa mo, gagantihan ka habang buhay mo. Habang naririto ka, walang katapusan ang igagawad niya. Pagharian kayo. Nekaramenehanam, Nekaramenehanam, Nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't gawin nyo ang matuwid at tama at kalooban niyang pagariin. Salita niya'y ipatutupad man din. Pagarian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Gusto mong magbago, ngunit di magawa mong magbago dahil hindi mo nga kayang magbago kung ikaw lamang bilang tao.
Ngunit kapag ang amang magpapabago sa iyo, ang siyang tuwirang nasa iyo, ang hindi mo kayang gawin na pagbabagoy, magagawad niyang igawad sa iyo. Kaya't mapagbago ka niya, makapagbabago ka, hindi ganang ikaw, kundi siya mismo na tinanggap mo. Kaya't halik kayo mga inibig ko, kung tunay ang inyong pagbabagong nasa, ang pagkatakot sa Ama, ang siyang magiging daan ng pagbabagong diwa nyo. Sapagkat kung tuwirang siya na mismong nasa isip nyo, sadyang hindi nyo na kayang linlangin ang sarili nyo. Hindi nyo na kayang lokohin ang sarili nyo. Sapagkat alam nyo, kung magmamaang-maangan lamang kayo sa kabutihan at pagpapagong buhay, hindi malilihim ito sa Ama. Kaya't gagawin yung matapat ang pagbabago at gagawin yung totoo ang bagong buhay na ginawa sa inyo. Na gagawin sa inyo, gagawin ninyo upang patuloy niyong maalaya ng Ama ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Habang ang tao'y nasa kasaganaan, nakasarapan ng buhay, nasa kasarapan ng pamumuhay, hindi naman alam yung uurungan at di naisip ang hangganan. Subalit kapag may takot ka na sa Ama at tuwirang siya na mismo, alam mong sundin kung anong ibig niya at alam mong gawin kung anong ibig niya sa'yo. Kaya't siyaon ang pagmimitiin mo at nanasahin mong gawin dahil takot ka. Sapagkat alam mo ano man ang nasa iyo, hindi mo ito madadala at hindi mo mapanghahawakan at matatahanan. Sapagkat ang ibig niyang kunin ay magagawa niyang kuhanin. Ang ibig niyang alisin ay magagawa niyang alisin. Ang ibig niyang dagdagan ay magagawa niyang dagdagan. Ang ibig niyang mawala ay mawawala. Kaya panghawakan mo ang kanyang salita. Hindi ang iyong kakayanan, hindi ang kung mayroon ka at anong mayroon ka. Hindi ang iyong kapangyarihan, hindi ang iyong karunungan, kundi kung sino ang Ama mo na siyang alam mo na may gagawin na mabuti sa buhay mo. Kaya't patuloy mo siyang aalayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, iniisip mo pa lamang, batid niya na. Binabalangkas mo pa lamang, pinaplano mo pa lamang, nauna siyang nakakita kung anong gagawin mo, kung ano pa ang magagawa mo. Alam na alam niya na. Kaya nga't ang nakaraan ay di niya nalilimutan. Ang kasalukuyan, saksi pa rin naman siya. Ang susunod na panahon, alam niya na magaganap. Kaya't siya lamang ay sapat na para ibigay mo ang lahat sa iyong buhay. Kung magkagayon at siya'y katulong mo sa pamumuhay mo, karamay mo sa lahat ng sandali ng buhay mo, hindi mo siya dapat iwaglit sa diwa mo, maging sandamdamin mo upang patuloy na makapanahan sa iyo at patuloy mo siyang maalaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama.
kaya't kay palad ninyong mabababa ang kalooban at tunay ang kababaan at di nagbabababaan lamang, kundi tunay kayong sumukot na ramdaman nyo ang pagsuko at ang amang sinukuan nyo'y damang-dama ninyo. Kaya naman araw at gabi, ibig niyong siyang manguna at maghari sa inyo, kaya't ang layunin nyo'y makasunod sa salita at gawa niya, hindi sa salita ng kapwa nyo at sa sarili ninyo. Kung magkagayon, patuloy na maghahari sa inyo at patuloy niyong malaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo, tunay na matuwid ang salita mo. Di maaring baluktutin ang kahit na sino pang tao, pagkat hindi ito mababaluktot tulad ng ang isipang baluktot. Kaya nga't ang baluktot na isip ay ibig mo maituwid, ang baluktot na katwiran ay ibig mo maituwid, ang dilim na isipan ay ibig mong magliwanag, ang magulong pag-iisip ay ibig mong payapain, at ang maruruming isip ay ibig mong linisin. Kaya naman ang katotohanan ay dinaratal mo, mga banal na salitang magsisilbing tanglaw upang ang tao'y maliwanagan. Kaya't mapapalad nga ang patuloy na nagmimiting sa buhay at magamtan ang iyong mga salitang banal, upang patuloy nilang makilala at maramdaman, buhay kang tuwiran at di napaparam, at ang pag-asa'y ikaw lamang. Kaya't patuloy ka nilang aalayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buting ang Ama, kay buti nga niya, kaya't kung dinaramas siya sa puso ng bawat isa, mararamdaman nyo kabutihan niya. Pagarian kayo. Muna. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Manalig ka na, naganap na siyang gagalingan. Ang kilid mong ganap na siyang magaling. Tingnan mo ba yung thermometer niya? Mamaya. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manad umakitang gabi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya,
manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig ang kininatanggapin. Lagi niyong tatandaan, ano man ang binabalangkas nyo, kundi kalooban ng Ama, hindi mangyayari. Ngunit hindi nyo man minsan isipin at hindi nyo man ibig, nagigitla pa kayo sa pinangyayari niya. Nagigitla pa kayo sa pagkilos niya sa buhay nyo. Kung kikilalanin, tatanggapin at uunahin lamang siya at magpapakatuwid ka sa pananaw niya, magpapakatotoo ka sa pananaw niya, hindi mo pwedeng lokohin ang kanyang espiritu, hindi mo maaring dayain ang kanyang kapangyarihan. Kaya't kung magpapakatotoo lamang, kikilos at kikilos, magaan na maibibigay niya ang lahat ng makagagaan para sa inyo. Sapagkat siyang kagaanan at kaginhawahan ng kalooban at kaisipan upang maramdaman mo ang ligaya ng buhay. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang pakadibdibin nyo, ang pananampalataya at pakikipagtotoo sa Espiritu Santo, sapagkat wala nang ibang hihintayin ng tao para bumabat, bumulusok at sabihin, eto na ako, Kristo. Hahawakan kita, kundi panghawakan mo ang salita ng Ama at pangako niya at ang Espiritu niya ay tanggapin mo, tao, upang sa gayon, mabuhay kang masaya, mamuhay kang payapa, mabuhay kang maligaya sa piling ng Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayo na may galak, tuwa, payapa, panatag, na diwa, loob bilang tao sa pagpapala ng Ama. Pagpalain kayo